Hello, hello, hello. Ay, sound crap. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Ay, wala, wala. Hello, hello, hello. Ay, wala. Sandali, sandali lang. Hello, hello, hello. Ayun, ayun na pala. Mic volume. Okay. Magandang gabi po. Bago tayo magsisimba, ay meron tayong pag-usapan at nakaka-alarma na naman itong mga pangsunod na pangyayari sa COMELEC. Kay Attorney Kalonge, o ito, alam ko nakikinig sa ngayon, kay Attorney Bumbit Abad, kay Attorney Manny Topacio, kay Attorney Manny Saiz, kay Attorney Raniel Pe, Attorney Liloy Sabare. Marami pa mga abogado kasi na mga kaibigan ko nakikinig sa akin. So ngayon, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay binenta na pala ng COMELEC ang gagamiting ebidensya para sa recount sana. Grabe. Oo. Ah, ite-text ko yung aking kaibigan, nood ka ngayon ng live ko. Grabe ang isyu. O yan, mga kaibigan po, binenta po ng COMELEC ang mga PICOS machines, lahat 81,776 na makina ng PICOS na ginamit sa 2010, ginamit sa 2013 election, ginamit sa 2016 election, at ginamit sa 2019 election, at ginamit sa 2022 election. So, ang makina na yan ay binenta nila ng tag 149 pesos lang bawat isa. So sa 81,776, ang halaga ay 12,660,000 lang. Tingnan, 12,600,000. Ito po yung balita. Basahin natin ang balita. Balita na binenta ng COMELEC quietly, ha, walang ingay para hindi malaman. At ang unang napuna ko ay napakaliit ng presyo. Alam mo, maniniwala ba kayo? Lumang machine pero gumagana ba yun? Ano ba ang pakay ba't binenta nila 12 million pesos? Oh, yan ha.
binenta nila 12 million pesos ang 81,776 na PCOS machine. Ayan. Yan, nakita mo? Kita nyo yung hinighlight ko? Yan po ang makina na binenta nila. Ngayon, kung kwentahin mo, i-divide mo ang 12,226,000 sa 81,776 na makina na computer, ang ibig sabihin, ang presyo ng bawat computer ay binenta lamang nila ng 149 pesos. Makatwiran ba yun? Unang makatwiran. Ang tanong una na issue, makatwiran ba yun? Ngayon, binili ng Comelec yan ng sa 1.8 billion pesos. At 1.8 billion pesos, tag 22,000 pesos kada isang piraso kung binili ng Comelec ng 1.8 billion pesos. At bakit binenta lamang ng 81,000 ng 149 pesos? 'Di ba? Ang kakutsabahan po nangyari. Lumalabas dito na nag-public bidding naman daw sila. Kung ano ba ang public bidding na ginawa nila, hindi ko alam kung paano kung nasunod ba ang batas sa procurement law sa Republic Act 9184. Hindi ko alam kung nasunod, pero minadali at sinikrito. Sa ngayon, ang binenta nakalagay dito ay yung makina mismo, kasama yung yellow metal ballot boxes. Ibig sabihin kasama ballot boxes, kasama yung plastic bin na may cover, at kasama yung plastic pallets that have been sold to RHT Storage Center for 202,000 lot daw. So ano ngayon ang ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin lamang po niyan, una, kumita na sila. Kasi siyempre, isipin mo na lang kahit sinong mga computer na nagre-repair lang, kahit ako hindi ako nagre-repair ng computer, alam ko kung magkano ang salvage value nun. Ibig sabihin salvage value kung talagang sira. Kung talagang sira na yung makina, pwede mo pa magamit mga pyesa nun. May mga sound card doon, pwede mo magamit. May mga video card doon, pwede mo magamit. May mga kung ano-ano pa doon, pwede mo magamit. So, 149 pesos lang bawat isa pagbenta. Kita mo yan ang ginagawa ng ating Comelec. Ngayon, napag-isip-isipan ko, ang doble tama sila, isang putok, dalawang tatamaan. Ganun pag hitting two birds in one stone. O yung kapatid ko makinig pa si Daddy. Makinig si Daddy sa aking live show para maalaman yung issue. So, ang tatay ko kasi nanonood siya ngayon sa live ko. Andun siya sa Mindanao. Ngayon, ang ganito po ang na-discoveryhan ko. Kaya pala bininta nila ng sikreto at walang maraming issue, ang pakay pala nila ay simple. Ang pakay nila ay simple lang. Pag ibinenta nila lahat ng PCOS, wala na magagamit, wala nang recount na mangyari. Kasi bininta mo na pati bakina, pati laman, pati ballot boxes. Ano pa ngayon? Siyempre, pag ibinenta mo yan, lahat na makina, ang nakapatong yun sa mga ballot boxes. So, kung nakapatong sa ballot boxes, at ang makina ay importante pa naman malaman ang serial number ng makina na ginamit doon sa subject matter sa mga presinto na sinumiti ng T-Intrio para buksan, para bilangin ng manual at ikumpara ang result sa Smartmatic na resulta. Kung binenta pa, magiging dahilan nila ngayon na ay wala na ang computer na ito, maaring doon ang diferensya, pero wala na, naibenta na, nasira na. Ganun po ang katwiran nila. So, bawat computer po, may serial number yan. Ang subject matter po, ang hiningi po ng T-Intrio na buksan para ma-check ang baluta kung tama ay yung mga presinto doon sa Santo Tomas, Batangas. Pati yun, kasama sa binenta yun. So, ano ngayong ang recount? Ibig sabihin, binabakuran nila, asa nila tinapon yung ang mga baluta, official ballot ng ginamit noong nakaraang eleksyon ng May 9, 2022. Asa nila nalagay? At kung tinago nila,
May integridad pa ba yun? Natotoo yun? O pinalitan na? Yan po ang grabe katindi talaga. Talagang tinatabunan ninyo, pilit ninyong tinatago ang katotohanan na natalo si Bongbong Marcos at si Sara Duterte, si Robin Padilla at saka ibang mga senador, mga party list na mga peke. Tinatabunan ninyo ang kanilang mga peking panalo. George Erwin Garcia, you did not even consult the public in doing that. The selling of all the peripherals, of all the electronic equipment, of all the computer machines that were used during the elections of 2022 cannot be done as such without proper consultation with the people. It is the people who are the aggrieved party that hindi po pwede yan nagbenta lang kayo, nagbenta para maabaon na, mawala na ang ebidensya. Buburahin din yung ebidensya kung anong totoong mga boto sa mga balota at hindi na mabubuksan. Ganun po ginawa nila. Maliban sa kumita sila, kasi 149 pesos lang bawat isa ang benta. Anong mangyari niyan? So ngayon, sa punto de vista lamang ng pagbenta lang, huwag natin pag-usapan yung pagre-recount na hindi na pwede mangyari kasi naibentahan lang yung makina. Ang isang makina, kung ikaw po ay marunong computer technician ka, sabi ko nga, bakit mo ibibenta ang 149 pesos na maraming pyesa sa loob na pwede mong maibenta pira-piraso? Hindi bababa sa 10,000 ang laman ng mga pyesa doon, kung pyesa lang pag-usapan. At higit sa lahat, gumagana pa yung mga yon. Sino ang nagdesisyon na hindi na gumagana? Or what they call as unserviceable. Sino ang gumawa ng desisyon? May kasamaan siya. At bakit nila ginawa yon? Sino gumawa? Ang unang pakay nila dyan para mawala na yung recount na yun na pinupus ng grupo ng T-Intrayo. Pero makapalpakan nila. Nagsekreto sila, nagbenta sila, kumita na sila. Kasi pwede pa maibenta ng 5,000, kahit 5,000 na lang. So kung binenta nyo 149, ibawas mo sa 5,000, kahit sabihin natin 4,000 na lang ang natira. Laking kikitain, tapos sa 4,000, ibigay sa inyo ang 2,000 kada piraso. So 2,000 times 81, 1,776. Grabe kayo. Ito, i-compute natin kung magkano kinita ninyo. Kasi natural lang sa lahat ng transaction may bigayan. Huwag mo sabihin na walang suhulan na nangyari. Meron lahat ng kontrata basta may bidding, may suhol. Gano'n lang ho sa Pilipinas. Tell that to the Marines kung hindi totoo sinasabi ko. Yung kinita ninyo dyan, ang laki-laki pa pala ng kinita dyan. Ulitin ko, baka mukhang mali ang computation ko. Oh, 12 ang presyo is 2,000 pesos lang kikitain bawat isa. Times 81,776. Ayan. Ang laki ng kinita ninyo. Tatakbo pa ng 163 million. Kasi ang totoong presyo dapat niyan, kung sa tag 5,000 pagbenta times 81,776 na computer. Dapat 408 million. Dapat kalahating bilyon ang pagbenta lamang ninyo. Grabe. Pagkano kita? Yumayaman si George. Pati yung mga commissioner dyan. Yumayaman na kayo ng yumayaman dyan. Pagkatapos binigyan pa kayo ng pera, kumita pa kayo. Tapos double purpose. Ang nangyari pa,
hindi na matutuloy ang recount na hinihiling namin. Talagang ano ninyo, satanas talaga kayo numero 1. So anyway, pagpaliban ko na lang yan, sana. Pero ang problema ko, kahit hiniwalay nila, kinuha nila yung, kada sa computer, hiniwalay nila lahat ng mga baluta. Ang tanong, meron pa bang integridad yon na makasiguro pa ba tayo na yung baluta na yun na kinuha ay talagang galing ba sa mga naitukoy ng tiintrayo na mga presinto? Pwedeng switching pwedeng palit-palitan na mangyari. At eventually, kung kahit magpatuloy pang counting, lalabas na kapareho sa bilang ng Smartmatic ang lalabas na bilang. Ay, nako. So ngayon, bagong patuloy, pasalamat pala ako kay Dr. Los Cañas, no? Niregaluhan niya ko, galing siya sa Dubai, at dumating siya, nilagyan niya ko ng regalo ng sombrero ng ganito. At may isa pa siyang sombrero ng regalo ganito. Okay? Ay, salamat po, Doc Los Cañas. Isa rin sa subscriber ko. At isa rin siya sa tumakbong pagkasenador na diniklara din na nuisance gaya ko. At gaya rin ni Wilson Carretero Amad, hindi siya na-declare, pero dati siya, gaya din sa kanya, na-declare siya nung unang eleksyon. Pero sa ngayon nakalusot. Gaya rin ni John Rick Gagarito na tumakbo rin na subscriber ko na ngayon na diniklara din na nuisance candidate. So ano kaya ang dahilan bakit kami nanood dito? Niyari. Anyway, yan lang ang topic ko ngayon. Yun lang kung bakit nila binenta. Yan ba? Sagutin mo ako, Mr. George Erwin Mojica Garcia. Sagutin mo ako sa mga commissioners kung ano, kung naitabi nyo pa, naitago nyo pa ba yung integridad ng mga baluta sa mga presinto na tinuro ng tiintrayo na buksan para ikumpara ang manumano na bilang sa Smartmatic na bilang? Yan po ang kan. Pero wala na pong mangyari kasi wala na ring integridad. Dapat na kinuha mo na sa baluta, sa box, ang lahat ng baluta, ay wala na. Hindi na mapapaniwalaan yan. Kasi ginalaw nyo na. So magtawag lang ako ng mag-shoutout ako sa inyo, si Pagaw Baker, impeach George Garcia, Polo Carpio na babadaling ibenta. Paano na nga yung recount kung sakali sa Batangas? Hindi na matutuloy yun. Lima Cooper, correct po. Sara Catis, hi, grabe pala. O, Nina Beldad Guerrero, Melchor Peñalosa, correct. Lima Cooper, pwede ba pailan ng impeachment? Pa-impeach talaga natin na magsasampa ko sa ombudsman ng impeachment yan. O di kaya sa kwan. Kaya lang walang pipirma, takot sila lahat kay George Garcia. Ami Gibana, Dr. Engineer Kausing, palagay ko kaya binenta yung mga computer dahil pag na-impeach si Sara Duterte, siguradong sasabihin na si Atty. Leni ang nanalo, pero wala na ang computer, wala nang ebidensya. Tama rin ang inidiya mo, Ami. Tama rin. Judy Labrador, dapat magmano-mano na lang sa butuhan para di na masyadong halatang may pandaraya. O nga, mas maganda pa ngayon. So, Mamerto Lawrence, kaya binenta kasi andoon po ang ebidensya. Gusto nila ibaon sa limot. O yan, ang pinakamagandang term dyan, ibaon sa limot. Masyado silang halata. Dapat hindi nila binenta kasi pagtatalunan pa. At isa pa, gumagana pa yun. At iyon, sigurado ako gumagana pa yon. At mali dyan yung may corruption, kasuhan yung committee niya ng desisyon na ibebenta. Univert. Tapos Carl Maxshort. May paraan ng Diyos para papanagutin sila dyan sa Comelec. Nina Beldad Guerrero. Miss Mendez Bulabos. Tama. Studio. This Mupo is jealous for sure. Tapos Ernesto Pangan, kailangan na talagang tanggalin si Erwin Garcia sa Comelec. Jeffrey Tabangkura, watching from Taguig. Marilo Fabian, Atty. Toto, ang mga nasayang na baluta, what will happen? Yung isa pa ha, yung nasayang, sinabi mo, nasayang ang 6 million na baluta at ibabasura at papunit-punitin lang shredded kasi baka gamitin sa pandaraya. So obligado sila i-shred nila. Yun ibig sabihin shred, gugupit-gupitin.
Obligado sila. Ngayon, bakit mayroong 6 million na baluta, official ballot na ipupunit-punitin? Sapagkat po, ay yung naka-imprinta na yan, ay hindi po nakalagay ang pangalan doon ng isang senatorial candidate na diniklara ng Comelec na nuisance, pero binalik ng Supreme Court na mali. So, sino dapat sisihin? Comelec, kasi mali-mali decision nyo, sinadya nyo. Ang resulta niyan, ang 6 million na baluta na naimprinta na ibabasura ay nagkakahalaga po ng 22 pesos kada isa. So, i-multiply mong 22 pesos sa 6 million, ang sagot ay 132 million pesos na tinapon lamang. So, nag-file po ako ng motion noong Biyernes sa Supreme Court na iparefund, ipapabayad sa kanila ni Erwin Garcia at sa lahat ng komisyoner ang 132 million na naggastos para doon sa 6 na milyon na baluta na inimprinta na binasura lamang. At humingi din ako sa Supreme Court na i-contempt sila. At saka hiniling ko rin sa Supreme Court, tumigil muna kayo habang hindi pa na-desisyonan ang mga kasong hindi pa na-desisyonan ang application namin ng TRO. Marami-rami rin kami para desisyonan na kagad ng Supreme Court. At saka maraming paraan, padamihan lang ng Comelec na maraming makina. Madaling tapusin yan, yung para sa 600, para sa 107 precincts sa all over the country hanggat sa buong mundo, mga absentee voting precincts. Jeffrey Entabungka, Marilo Fabian, Johnny Bunagan, may bidding dapat kung gano'n. May bidding nga pero niyari na nila. Marilo Fabian, hindi nila inanunsyo sa publiko. Nicolay Ruscop, Mel Mendez Bulabos, good evening. Attorney, dapat ma-impeach po yan. Judy Labrador, kanino at sino ang dapat sisihin dyan? Sila mga Comelec, commissioners, at saka chairman. Andronico Ruda, nakapagtataka sabay ng paglabas ng maling imprinta ng baluta, saka naman ayun. So, Alvin Escorido, good evening po, sir, watching from Trece Martires City, Cavite. Okay, Max Soriano, mga hayop at sindikato ang Comelec commissioners. Melchor Peñaluza, Engineer Toto, hanggang nariyan ang lahat ng mga miyembro ng Comelec. Ngayon ay hindi tayo makakakuha ng tunay na resulta sa eleksyon. Nicolay Ruscov, bakit takot humarap si Commissioner Hilo Garcia sa inyo, Atty. Toto? Kausing at ang tiintrayo? Dapat alam ni Hilo Garcia, mandaya sila. Si Jaime Lo, sobra naman kawalang hiyaan yan. Ami Gibana, wow, Dr. Engineer Kausing, grabe, sobrang talino ni Erwin Garcia. Totoo talaga na si Atty. Lene Robredo ang nananalo, kaya ibinenta ang mga computer. Tama po kayo. Kenneth Calda, good evening, General Toto. Felix Sembrano Misahon Jr., Atty. Toto, watching from Cavite. Pero Antiquinho, akala ng mga Comelec habang buhay sila dyan, may bawi din yan. Paulanan ko talaga ng kaso ito pag mag-retire ito dyan. Jose Estoso, ngayon 6 na milyon naman ang na-print ng Comelec, tapos pinastop na Supreme Court, sigurado magic na naman ang Comelec election. Romil Borja, pag nagsalita may batayan po ako. Joshua Manaluto, Toto, inignore ng Kamara, walang kredibilidad. Okay, Rizalina Ansero, double kita ng Comelec, nagtago pang kalayaan. Ramon Lumibag Jr., Pilipinas na siguro ang the most corrupt country in the world. Rogelio Tapado from Los Angeles, California. Mario Villardizon, magandang gabi po, Engineer Toto Kausing. Robert Kurub, watching. Lalaine Torinueva, God bless you. The Denz Zabli TV. Sorry ka Toto, all claims na naman, basis mo, balita. Sige, newspaper na binasihan ko, all claims. Ano ka ba? Mga bubo kayo, no? Sa pasensya na, tawagin ko kayong bubo. Pinakita ko na nga balita eh. At saka siyempre, logic yan. Yan ang makina doon ang mga kwan. Kakampi mo lang si BBM eh. Doon ang nakakabit ang mga baluta. Pag tinanggal mo yung computer, di wala yung mga baluta.
Siyempre, may mga serial number yan at ang mga kada presinto may serial number na katapat ng computer at gagamitin nila dahilan yun na hindi mabuksan kasi wala ng computer. Anong klase naman mga utak kayo meron? Pagkaliman yun naman ang utak nyo para maganda ang pagboto ninyo. Pasensya na kung galit kayo sa akin pero okay lang sa akin na nandiyan kayo. Maganda naman kritisismo ninyo. Ito naman si Toto nagsalita na naman. Iyon na yun. Si Binbilyo. Ito mga tao, ito mga pro-BBM, mga pro-Duterte, lagi akong binabanatan dito. Nakita niyo na, pinabasa ko na sa inyong balita eh. Antonio Grino, good evening, Engineer Toto kasi. Marineta, Junet, Catalonia, Neng, tingnan mo to, mga dami kong baser. Hayaan mo lang mga baser na yan. Hindi naman yan, ano. At least, alam ng tao ang kara, ang ginagawa ng inyong idol na mga kurakot at bandaraya, ha? Mr. Bilyo, Lima Cooper, pwede ba file ng impeachment? Papile talaga tayo, maghanda tayo ng impeachment dyan. Si Cecil Maxshort, si Nover de los Santos, si The Harbinger, Gregorio Babaran, Lydia Mangundayaw, Lima Cooper, Edgardo Bernardino, Bumblebee. Biro mo ang kinuha nila noon ay Smartmatic na ang may-ari ay mga Venezuelans na ang bansa ay bagsak sa ekonomiya. 82% sa Venezuelans ay living in poverty. Sa atin naman 63% ng Filipinos are living in poverty. Mas lamang pang Venezuela at 82%. Rodolfo San Jose, Engineer Toto, gandang gabi. Nicolay Roscop, takot si Helo Garcia. Garcia, umarap sa inyo, Sir Attorney. Imornival, watching po lahat ng balita sa inyo. Pagaw Baker, kumulik na ang pumipili ng mga manungkulan. Jerry Sabio, karamihan, maski si Elon Musk na computer sabi, masisira. Masisira si Elon Musk dito. Sige, mas matalino mga tuso sa Pilipinas. Mirna Sebastian, attorney, para nga patanggal na si Erwin Garcia, Nover de los Santos. Ikaw, Sir Toto, ang dapat naging senador. Ikaw ang version ni Senadora Santiago. Salamat po. Belinda Roquilla, ang inyong PSG, Jodel Dabo, attorney, isilang lahat, may katapat, Imornival, watching po, Engineer Toto. Mirna Sebastian, attorney engineer. Toto, ingat ka lagi. Tama ang mga bulgar mo. Gregorio Bagbaran, Jerry Sabio, i-charge kay Garcia, lahat yan. Iwatani, Enzo Causing, kumukolekta ng magnanakaw, dapat ma-impeach din. Ganun ba? Ngayon, meron po bang legal na paraan para pigilin ang binibenta sa makina? Naibenta na po eh. Tapos na, naibenta na. Kinuha ng mga makina. Rodel Daba, kaya pala ang hula babae, Presidente Leni. Pero kung si Inday Dutae, huwag na lang ganid. Ferdinand Sanuan, magandang gabi po, Attorney Toto Bonyog, Katotohanan Kausing. Tapos Iwatani, bayaran si Garcia. Belinda Roquilla, Alpha Give. Tapos si Christopher Talabukon, good evening, Engineer Dr. Toto Kausing. Tapos si Ruel Silada, Bumblebee, Nicolay Roscop. Tapos sa Riz Carion, dapat BBT na patuwad. Okay. Ganon nga. Ganon, lahat galit. Apollo Carpio, mayroon sinasabi si Duterte kay Marcos Romualdez ukol sa 6 trillion budget scam. Pag nagkudita ito, patay dyan. Estrelito Jose Salvar. Tapos si Belinda Roquilla, Riz Carion, sino pang iba? Joselito Cuenco, Rusty De La Torre, Bin Reclamador, si Marlo Fabian, Grace Laurio, at tapos Calixto Almonte. Yan na po muna ang banat natin ha. At magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi, Erwin Mojica Garcia. Resign ka na.